Pangulong Rodrigo Duterte nagbigay ng palugit hanggang bukas ng alas 5 ng hapon sa CPP, NPA, NDF upang sumagot sa ceasefire na inalok ng pamahalaan sa kanila. Ang detalye mula kay Marita Muahe via phone patch. Marita. Magandang gabi. Nagbigay nga si Pangulong Rodrigo Duterte ng palugit na hanggang bukas ng alas 5 ng hapon sa CPP, NPA, NDF para sumagot sa ceasefire na inalok ng pamahalaan sa kanila. Galit si Pangulong Duterte sa pagbisita niya ngayong hapon sa headquarters ng 60th Infantry Mediator Battalion sa Barangay Doña Andrea, Asuncion, Davao del Norte, kung saan nakalagak din ang mga labi ni CAFGU Active Auxiliary o CAA na si Panggong Kumanod. Nagdeklara umanong Pangulo ng isang ceasefire para mahinto na ang gulo at umaasa sana siya ng positibong sagot mula sa kabilang kampo. Sinabi ng Pangulo na hindi siya nakikipagbulahan kasabay ng pagbibigay ng deadline sa mga ito nang hanggang alas 5 nga bukas ng hapon. At kung walang sagot, babawiin niya mano ang idineklarang ceasefire. Sa huli, sinabi ng Presidente na handa siyang makapagkasundo, wag lamang gagalawin ang mga pulis at militar. Nauna to ay patuloy pa rin nakahinto ang operasyon ng mga sundalo sa Davao Region. Ito'y 2 araw matapos na ambushin ang tropa ng Civilian Armed Forces Geographical Unit o CAFGU dito sa Davao del Norte. Sinabi ni Captain Ryan Bachar, Chief Information Officer ng 10th Infantry Aguila Division, na pinambangan ng grupo ng CAFGU bandang alas 6:45 ng umaga noong Miyerkules habang papauwi na sa kanilang patrol base. Grupo ng mga NPA umano ang gumawa ng ambush. Narito ang pahayag ni Captain Bachar. Prior to that, ma'am, they were already out for several days. Started actually July 16 pa po, ma'am. Meron po silang sinagawang operation doon. It was supported by a operational order issued by 60th Infantry Battalion. So naabutan po sila ng declaration ng unilateral ceasefire. So ni-require po nating ipabalik lahat ng ating mga units at in-stop po lahat ng ating operation against NPA. Kinilala ni Captain Bachar ang namatay na CAFGU Active Auxiliary na si Panggong Kumanod. Samantala, sa kabila ng 4 na naunang iniulat, kinumpirma niya na 2 ang sugatan at ito ay sina CAA Pelo Macorapil at CAA Sami Gebang. Sinabi din ni Bachar na maging sila ay nais malaman kung ano ang motibo ng naturang pananambang habang nakahanda umano ang kanilang hanay sa anumang ipag-uutos ng Pangulong Duterte. Mula dito sa Davao del Norte para sa PTV News, ako si Marita Muahe. Maraming salamat, Marita Muahe. Hi, ako si Ria Fernandez. Mag-subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang ang subscribe button.